Kasalanan nyo to. Kasalanan ng AFP tsaka PNP ito. Sa mga pangyayari. We are in the brink of a revolution. A revolution that might be bloody. Hindi palang mga popol kayo eh. Kasalanan ninyo dahil may mga namamatay na Pilipino. Kasalanan ninyo may mga nanakaw na ngayon mga general, wala kayong mga silbi. Sorry pero wala kayong silbi. Wala, uusigin kayo ng taong bayan. Parang mga asong ulol yan, nalalabas sa kalsada, mga armado, at pagpapapatayin kayo, mga putang ninyo. Bongbong Marcos, napakawalang niya mo. Hindi mo maiwasan yung tao mag-isip ng masama. Kasi nga hindi nyo siniseryoso yung investigasyon eh. Ang kinukuha nyo yung maliliit lang na tao. Pero yung malalaki, wala. Pinipilit pagtakpan yung si Bongbong Marcos. Ikaw ang pumirme. Ikaw ang pumirma. Tas ngayon, 2026, pipirmahan mo na naman. Niloloko nyo lang ang taong bayan. Kaya hindi malayo nang umabot ito ng isang revolusyon. Magre-rebellion yung mga tao. Mga gago kayo sa gobyerno. Putragis kayo. Ang daming magre-rebellion ng tao. Magrevolusyon. Pagka sinimulan yan, wala yan. Di nyo mapipigil yan. Tapos kahit anong bayad din nyo sa mga putragis na mga manggugulo, CPP, NP, NDF, wala. Magpatayan na lang. Putangin na nyo. Kaya nga okay lang yung sa akin, yung Mindanao, kumalas eh. I see it as a better option for this country na kumalas ang Mindanao. Sumunod ang Visayas kung gusto niya, Palawan kung gusto niya, whatever province ang gusto nila. Sumama sa Mindanao, mag-declare ka ng Advice ko lang sa Mindanao, you create your own flag. You start putting up your, designing your flag. I-finalize nyo. And then, yung advice ko lang para maiwasan tong bloodshed. Because this government does not care. It doesn't care kung may mga mamatay na Pilipino. Ngayon nga may namamatay na Pilipino sa baha, sa gutom, sa krimen. And you're supposed to serve the people. Lahat kayo. Gusto ko nga sabihin na ang laki rin ng kasalanan na AFP. Sorry sa mga kabaro, no? Sorry. Kasalanan nyo to. Kasalanan ng AFP tsaka PNP ito. Sa mga pangyayari. We are in the brink of a revolution. A revolution that might be bloody. And here you are. Defend the Constitution, uphold the Constitution, follow the chain of command. Political kami. Tatanggalin namin yung pensyon ng mga putragis na nag-iingay. Kundi palang mga popol kayo Kasalanan ninyo, dahil may mga namamatay na Pilipino, kasalanan ninyo may mga nanakaw na trilyon sa Pilipino. Kasi kung umpisa pa lang, hinigan nyo ng hair follicle chip ninyo, gano'n ba kahirap yun? Pari kasi kayo sip-sip, boto Ngayon mga general, wala kayong mga silbi. Sorry pero wala kayong silbi. May issues, bangag ang presidente, adik. Hingan nyo ng hair follicle yan para tapos na. Kasi kung nag-positive yan, tanggalin sa pwesto. Hindi pwedeng may presidente tayong bangag kasi kita nyo yung nangyari. Domino, effect, lahat. Lahat na nangyayari sa bansa natin. Nasa inyong pamamalakad. Kayo yung institusyon na hinihintay namin na tumayo para sa amin. Anong ginagawa nyo? Wala. Panay kayo pakyut. Pakyu. Kainit kayo ng ulo. Kaming mga senior, nananahimik na kami.
pati kami, ma-involve sa kawalangyaan ninyo eh. Kagagawa nyo, kasakiman ninyo. Hindi biro-biro ito, mga kababayan. Aabot ito ng revolusyon. All it needs is one spark. And we're almost there. Oh, nasunog pa yung yung DPWH. Susunugin nyo yung DPWH? Ano pinagmula nun? Intentional ba yun? Hindi. Hindi na mahalaga eh. Ang iniisip ng tao, sinunog nyo eh. Iniisip ng tao. Eh kung kayo na rin lang magsusunog, sunugin na lang namin lahat ng sunugin yung Congress, sunugin yung Senado, sunugin lahat yan, mga putang na nyo. Sunugin yung Malacanang. Eh kayo nagsimula eh. Walang ebidensya kung bakit nagkaroon ng sunog dyan sa DPWH. Pero ang isipin ng tao, mag-isip kayo mga nasa gobyerno, isipin ng tao, nagsunog kayo ng ebidensya. Yun yung nagkalat sa SOCMED eh. Ano pwedeng gawin ng taong bayan? Walang tatakbuhan eh. Supreme Court, tulog. DOJ, yung kaso nga ng Remulla palpak eh. DOJ. Hanggang ngayon, yung inciting to sedition ko nakabinbin sa DOJ. Tapos nananakot kayo, magpapile pa kayo ng inciting to sedition kung kani-kanino. Sige lang, subukan nyo. Pailan nyo ng pailan para lahat ng tao magalit sa inyo. At pagka umabot dun sa punto na wala nang tatakbuhan ng taong bayan, wala nang respeto sa mga institusyon, walang respeto mula Malacanang down the line, wala, uusigin kayo ng taong bayan. Parang mga asong ulol yan, nalalabas sa kalsada, mga armado, at pagpapapatayin kayo, mga putang ninyo. Sorry sa init na ulo. Mga gago. Kaya nga, viable option yung if Mindanao decides to separate from the Republic of the Philippines. It's a viable option because iniisip lang nila na na to prevent bloodshed and to prevent from being dragged another 2026 budget na 6.7 trillion. It will bring down the whole country. Uutang na naman kayo 2 trillion by the end of 2026, abutin tayo ng 20 trillion ng utang, hindi 17 trillion ngayon by end of 2025. So by next year, nabutin tayo ng 20 trillion. Yung utang ang utang ng bawat isang Pilipino ngayon is 153,000, aabutin ng 182,000 next year. And kung nandiyan ka pa rin, Marcos, nandiyan pa rin kayo mga lahat, mga inayo pa kayo, by 2027, uutang na naman kayo. Kasi wala kayong magkukuha na ng pera, pero banat kayo ng banat na budget na sa 2026 na 6.7 trillion. Ang papasok lang pera, 4.5 trillion. Kaya uutang kayo eh. Mga utang na nyo. Nakakainit kayo ng ulo kasi kawawa ang Pilipino. Baon na nga sa utang, nasasalanta pa. And you have no plan, you have no contingency if the big one comes. Pagka nilindol ang Manila, niyanig ng 8 magnitude 8 na earthquake, intensity 8, pagka nagkaroon dyan ng isang malaking tsunami, paano? Walang pera Wala ng pera, nasa bulsa na namin lahat, naka-abroad na. And ang pinaka nakakainis dyan, there are Filipinos who appear na parang baliwalayang ninakaw na yan. There are Filipinos trying to, ewan ko ba, defend Marcos. Lahat ito ng pangyayari na ito is a result of a conspiracy to plunder the nation. It's a conspiracy really. Everyone is in it. Lahat, bayad, pati troll, pati mga mga vlogger, mainstream media. So talagang walang tatakbuhan ng taong bayan. Ang delikado diyan, iisipin ng taong bayan, let's
put the law into our own hands. Revolution. Pagka nangyari yon, we're going to be worse than the French Revolution. We're going to be worse than Indonesia and Nepal. Kasi sa sobrang init ng ulo, napuno yung tao na since Marcos Sr. And then yung iniisip ng tao na after EDSA 1, maayos, hindi na ayos, and then another 39 years, papasok na tayo ng 40 years na ganito tayo. And pinakamalaking nakawan, nangyari pa dito sa iyo, Junior. Yang isang buong henerasyon, walang nangyari. And that is our generation. Kaya kami umaalma. Kaya marami sa mga retired na mga sundalo na nag-alay ng buhay. Nag-alay ng buhay. Yung iba nga, nakatagal sa serbisyo. Ako, 16 na taon lang ako ng serbisyo Tapos nun yung iba umabot ng 30 taon hanggang sa na-retire sila. Tapos nun yung sacrifices namin na ginawa, nung kami nung kabataan namin, napunta sa wala. Binaboy nyo lang ang Pilipinas. Mga hayop kayo, congressman, kayong mga congressman, kayong mga senator. Mga walang niya kayo. Kayong mga nasa cabinet. Bongbong Marcos, napakawalang niya mo. Kunwari ka sa harap ng media, wala kang kasalanan, bait-bait mo. Nalabanan mo yung korupsyon, tarantado. Pinsan mo, hindi mo masitahin